Hi guys, kamusta yung mga trades nyo? Grabe na, napakahirap tibagin ng bias. Don't worry, gets kita. And alam mo kung anong tawag sa behavior na yan when it comes to trading psychology? We call it anchoring. It is when we base our market bias on the first piece of information we gathered. And sa case ngayon ng gold, syempre merong war tension, merong uncertainty sa market. So we were expecting that the market would go to the safe haven asset, which is gold. Which is apparently hindi yun nangyayari. And kung mapapasin natin yung chart, pabagsak pa rin ng pabagsak si gold. And para sa ating mga traders, delikado to kasi we tend to disregard yung mga other information. And we are already blinded with the current market condition. And don't worry, hindi ka nag-iisa. Kasi maraming mga traders who are anchored do sa expectation na yun. Kasi ganoon naman talaga eh. When there is war, the gold must go up. Kaya yung brain natin nagiging denial siya. Dahil hindi nga na nakikita yung mga ibang aspect, ibang factors. Kasi dapat yung gold akit, dapat bullish siya ngayon. So itong drop na to is not actually making sense. You're not seeing any sense dun sa nagiging drop ni gold right now. And ngayon yung nasa isip mo, hindi, akit din naman yan kasi merong war. So apparently, yung analysis natin becomes stuck dun sa initial assumption imbes na naghahanap tayo ng bagong information. Eh, what if right now the market is reacting dun sa mga multiple factors na neglect natin? Katulad ng US dollar is lumalakas. Yung bond yields are also rising. Yung liquidity ngayon mas nagtatight. Yung profit taking ng mga big institution after the rally ng gold. Or possibly the market has already priced in even prior the war. Or yung mga inflation risk na possible mag-cause ng delay ng interest rate cut. So yung mga ibang traders, while they're too focused dun sa war, yung market might be reacting doon sa DXY, sa US dollar, or doon sa yields, diba? So we tend to refuse na i-adjust yung bias natin and i-ignore yung mga other data. So ngayon silipin natin yung chart para magkaroon tayo ng idea, technically, if hindi nagme-make sense yung fundamentals natin. Okay, dito tayo ngayon sa gold. And right now, nandito tayo ngayon sa 4-hour time frame. Silipin natin yung 4-hour time frame, which is papansin mo, ayan, 4-hour time frame. And nandito tayo sa gold ngayon. Kung mapapansin nyo, meron tayong ginagamit dito na indicator which is moving average 200. This is an average of 200 candlesticks. And kung mapapansin nyo, yung current price is nandito siya sa taas ng ating moving average. So that means the market is still bullish. Yung pinaka-market structure pa rin natin for gold is really bullish pa rin. That is why we have to stick with our bias na bullish or buy. So right now, what we have to look at here is the recent trend, which is, kung mapapansin nyo, ano ba yung mga pinaka-recent trend natin? Pwede natin hanapin sa lower time frame, pwede tayong bumaba ng 1-hour time frame. And here's a 1-hour time frame. Nakakita tayo ng sideways market. So nagko-consolidate yung market. First thing that you have to do, if medyo hindi mo siya naiintindihan, is kailangan mo mag-drawing ng support and resistance. So you have to master the concept of support and resistance kasi from there, you will understand ano ba ginagawa ng market right now. So, pwede kang gumamit ng zones dito. Like, pwede kang gumamit ng rectangle. So, ito, this is the previous all-time high. Pwede natin malagay dyan sa previous all-time high. And then, lagay ulit tayo dito wherein nag-reaction dito, di ba? From this, yan, here. Nagkaroon siya ng reaction dyan. Yan. Pwede din natin ito ma-consider, this one. Kasi nagkaroon ng gap dito, binalikan niya yan, finil-in niya yan, and saka umakit siya ulit. Pwede natin niya i-consider din. So ngayon, meron tayong mga resistance and support na pwede natin ma-consider para makita natin kung ano ba talaga nangyari sa market right now. So previously, ito yung ating support and resistance. May support dito, resistance dito. So nagbabounce siya from here to there. And then binrake niya yan, umakit siya. Nagkaroon tayo ng all-time high dito, and then bumagsak. Nilagpasan niya itong previous support, bumagsak siya dito. Supposedly, hanggang dito sa support lang na to, pero binagsak niya pa rin. Hanggang sa nagkaroon tayo ng liquidity sweep dito. Yung mga possible mga merong stop loss dito, possible nasungkit ang kanilang mga stop loss and then umakit ulit. Yan, this is also resistance because nagkaroon siya ng reaction dito sa area na to. And then this is also resistance dahil nagkaroon ulit siya ng reaction sa area na to. So, ano ang gagawin natin? Mag-focus tayo dito sa pinaka-recent na trend, which is itong sideways. So, ngayon, mas nagme-make sense na siya. Diba? Nakikita natin kung ano ba yung ginagalaw ng market. Like, umakit dito sa ating resistance, bumagsak dito ng onte, sa equilibrium, umakit ulit, and then bumagsak sa ating support,
Punta sa equilibrium, bumagsak, and then umakit ulit sa ating resistance, and now bumagsak siya, and nilagpas niya dito. Ayan, di ba? Nagkaroon tayo dito ng liquidity sweep. And then umakit din dyan. And then, ang possible, pwedeng bumagsak dito or pwedeng umakit din ulit dyan. Yan. But one thing that we have to notice here is yung mga spike dito. May mga drop dito. Ayan, no? So, may mga drop sa area na to na for sure nanunungkit ng SL yan, guys. Kung siya nung pinaka pwedeng gawin dyan, pinaka-best na gawin dyan. Now, if you will be asking me kung ano ba yung pinaka-best, honestly, syempre, for swing traders, this is a no trade zone. Yan, no trade zone muna tayo dyan. Kasi, wala ka pang concrete na direction ng market, hindi mo pa alam kung ano ba talaga exactly na nangyari sa market eh. Lalo nasa middle siya ng area of value mo, diba? Ito yung support mo, resistance mo, currently yung price nandito sa gitna. So, wala ka talagang mapag-tradean dyan. It's either you wait for it na makatch dito sa resistance, mag-antay ka na mga bearish candlestick kung talagang babagsak yan dito, then tsaka ka palang mag-sell. Or, ito, bumagsak yan dito sa support, magpakita siya ng mga bullish candlestick, tsaka ka palang magbabay. Or, ang pinaka-best time dyan is mag-antay ka ng breakout. Kasi to, kanina umaga na nag-open siya, akala natin breakout na to, diba? Pero, hindi, nanungkit lang to na SL natin, diba? So, careful din tayo sa mga false breakout na ganun kasi hindi pala siya breakout. It's a prank lang pala yan, diba? Nilagpas nga lang dyan pero prank lang yan. Yan. Hindi talaga siya breakout. Kasi marami nag-aantay ng breakout. So, ngayon kung magkakaroon man ng breakout dyan, possibly, pinakamaganda sana, talagang ito, sa bullish tayo, diba? I-break niya yan, test niya, then tsaka tayo magbabay. Diba? So, yun talaga pinakaantay natin para pasok pa rin talaga sa bias natin fundamentally. However, kung sisilipin naman natin kasi itong DXY, yung DXY, bullish talaga si US dollar. Bullish talaga si US dollar. Ayan, papansin nyo naman, paakit talaga siya. So, most likely, malakas talaga si US dollar. So, since malakas si US dollar, si gold will be weaker. But, it doesn't necessarily mean na weak si gold. It's just that malakas si US dollar. That's why yung panaginip natin na keto at be-breakout itong ating resistance medyo malabo hanggat malakas si US dollar. That is why talagang may kita natin dyan na nagko-consolidate. Hindi natin alam kung gaano katagal magko-consolidate si gold dyan. Pero hanggat walang clear direction, the best time is pwede kang mag-trade pag nag-bounce siya dito sa support, mag-buy ka dyan, or mag-bounce siya dito sa resistance, mag-sell ka dyan. That is why if you're still holding your buy, wala namang problema doon, lalo kung malaki naman yung capital mo, sige, hold mo yung buy mo. Pero, in a situation like this, na ang daming uncertainties, geopolitical tension, na ang lakas pa ng US dollar, possible pa ma-delay yung rate cut. So, yung bias natin sa gold na buy, medyo i-debunk na muna natin yan. Pitikin na muna natin yung ulo natin kasi ang hirap na lagang tibagin ng bias natin. Pero, sobrang dami rin nagpapakita ng mga news and data na possible din talaga ay mag-reverse si market ng gold sa lower time frame. But sa higher time frame, solid pa rin talaga, bullish pa rin si gold. Kasi kung titignan natin sa monthly time frame, monthly time frame to ng gold. Ayun guys, so makikita nyo yung chart ng gold talaga. Grabe, ilang buwan na siya talagang paakit ng paakyat. And I think sa pinaka malaking bearish candle na to ng gold for the past ilang buwan. Kasi nag-start siya maging bullish nung 2023 pa. Ayun, 2023. And then, the rest of the months, talagang ito na yung pinakamalaking bearish candlestick ni gold. Ever sa entire 2+ years ni gold. Ayan, ito na yung pinakamalaki. Pero possible kasi correction lang to. Hindi pa tayo nakakita talaga ng sign of reversal dito. This is on a monthly time frame ni gold, guys. So, ayun guys, if you really wanted to participate pa rin sa gold, kahit na may ganitong mga uncertainties, let's focus siguro sa mga lower time frame. And be cautious na lang sa lot size nyo, i-reduce nyo yung risk. Kasi even banks right now, nagre-reduce sila ng risk nila eh. I'm pretty sure. So this is not the right time talaga na mag all in kayo sa pag-trade nyo. Abang tayo sa mga susunod na possible na mangyari sa gold. For now, kurot-kurot na muna tayo. Today, nakatatlong trade tayo and so far meron naman tayong $766 for today. So, happy na ako dun. So yun lang guys, thank you so much. See you again tomorrow.